Hello mga kadiskarte, isa na namang recipe na talaga namang mapapawaw ka. Pwede ulam or pulutan. Makakain mo talaga lahat, pati ang balat. Napakasarap nito mga Mars kung meron kang karinderya. Naku, perfect na isama ito sa mga putahe mo. Siguradong babalik-balikan ng mga customer mo ito. Yung kapag natikman mo parang ayaw mo nang tigilan. Paki-follow din ang ating Facebook page for more madiskarte recipes. Para sa kumpletong listahan ng ingredients, nasa dulo po ng ating video. Paki-comment din kung taga saan kayo nanonood para ma-shoutout natin sa susunod nating mga videos. Isang pirasong medium size na carrot, binalatan at hinugasan ko na. Gagamit ako ng chopper para mas mabilis. Kung wala kayong chopper, hiwain nyo ng as in super ninipis lang gaya ng nasa video. 2 pirasong maliliit na kamote, ganun din ang gagawin, hiwain ng maninipis lang. Mas convenient talaga kapag meron kang chopper na ganito, mapapadali ang trabaho mo. Isang piraso na kalabasa, yung maliliit lang po ito, hiwain din gamit ang chopper. Ganyan dapat kaninipis, iset aside lang muna. 2 piraso na talong hindi ko na binalatan, hiwain din ng maninipis. Iset aside lang muna. Titimbangin natin para makita nyo ang eksakto na timbang. 210 grams ang timbang ng ating kalabasa. 195 grams naman sa kamote at 161 grams sa carrots. 149 grams naman sa talong. Sa malaking mixing bowl, pagsamasamahin na ang mga gulay. Talong, sunod ang kalabasa, isama na din ang carrots, ilagay na din ang kamote. Maglalagay din tayo ng 1/4 kilo or 250 grams na toge, hinugasan ko na din ito. I-scrape natin para walang masayang. I-mix all together lang. Once na halo na mabuti, maglagay ng 1 cup na crispy fry mix, yung kulay pula ang gamit ko. 2 cups na rice flour, yes po, rice flour lang po yung gagamitin natin. Haluin lang mabuti. Once na mahalo na, maglagay din ng 2 cups na ice, yes po, ice lang ang ilalagay natin, huwag maglagay ng tubig. Haluin hanggang sa magiging sticky ang mga gulay, yung nagdidikit-dikit na siya. Kapag ganito na ang consistency, pwede na ilagay ang hipon. Shout out kay Ma'am Rona Pakudan Lawis, maraming salamat po sa palaging panunood. Kalahating kilo ng hipon, maliliit lang po na size ito, pang okay po talaga yung size niya. Nilinis ko na at hinugasan ko na din ng mabuti. Isama na sa ating mga gulay, haluin lang saglit, din maglalagay po tayo ng isa pang 1 cup na rice flour. Haluin lang po ulit, gumamit na ako ng sandok kasi natitinik yung aking kamay dahil sa hipon. Kapag nahalo na mabuti, itest kung nagdidikit-dikit po ba siya. Ilagay muna sa freezer habang magpapainit ng mantika para hindi mawala ang lamig. Make sure na mainit ang mantika bago iprito pero low-medium heat lang po ang apoy ko. Iprito hanggang sa maging crispy. Ilagay muna sa plato yung hipon at gulay. Dapat hindi natutunaw ang gamitin kasi ilulubog natin ito sa mantika. Ilagay sa plato, then ayusin ang pagka-flatten, tsaka itagilid ang plato, ilagay pa slide sa mantika para hindi maghiwa-hiwalay ang gulay at hipon. Sundan nyo lang po yung nasa video. Lutuin lang hanggang maging crispy. Walang specific time sa pagluluto, depende sa laki ng okoy at lakas ng apoy ninyo. Bali-balik ta rin din para pantay at maganda ang pagkaluto. Shout out kay Ma'am Susette Sencho from Davao City. Ma'am Grace Velasco Salonga, maraming salamat po sa palaging panunood. Kapag crispy na ang all, pwede natanggalin sa kawali, ilagay lang sa strainer para tumulo ang excess na mantika. Shout out kay Ma'am Patricia Mercado from Davao City. Ma'am Virgie Martirez from Bahrain. Ma'am Madi Mortera from Macalyon, Quezon. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli na pagbahagi ng madiskarte recipes.